itong 15 hours na video footage na ebidensya laban kay Duterte sa ICC. Ano nga ba ang bidyong ito? Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, no, inilabas na ng grupo nitong mga biktima ng ICC ng EJK ni Digong sa ICC at pinasa nga ang 8,000 plus o 8,500 plus na documents, handwriting documents na evidence laban kay Digong at itong 15 hours no na mahigit kumulang 16 hours video footage. So ano nga ba ang laman dito sa mga video footage na to na ebidensya na to bukod sa handwriting, meron daw video footage. Ano nga ba ang laman dito? Mamaya pag-usapan natin 'yan. So ngayon mga kababayan, maganda ito. Sabi ko sa inyo mga kababayan, nako, hindi lang maganda. O ito, unahin natin ha, mga kababayan. Itong apela ng abogado ni Duterte sa ICC, binasura at nireject. Ano nga ba yung apela nila? Yung apela po nila mga kababayan ay kailangan daw sa mga biktima sa ICC ay may ID. At para sure daw na kilala at hindi daw ito imbento. Nako, mga kababayan, ito na. Ito mga kababayan, i-click ko dito yung naturang video na kung saan ito po ay mula kay Attorney Enzo Recto. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi kasi apila daw ito ng abogado ni Duterte. No? Mega love shout out po, Ma'am Linda Lopez. Ayan, sabi ni Gira Montikent, mali naman yung dinig mo sa sinabi ni Tatay Diggs. Ang sabi niya, my God, I ate drugs. My God, I ate drugs. Sabi ni Digong. Pakinggan natin testimony ito ni Attorney Enzo Recto kasi syempre ito, abogado to. No? Abogado si Attorney Enzo Recto at pakinggan natin ang kanyang sasabihin sa patungkol sa pag-apila nitong mga abogado ni Digong sa ICC kung bakit ni-reject at hindi pinayagan ang kanilang hiling na kailangan ang mga witness ay may ID at confirm na kamag-anak talaga nung namatayan. Kung lahat ng 30,000 namatayan aatin doon, di puno ang trial court. So ito, pakinggan ninyo. Parang hindi pa nga nagsisimula yung seryosong laban. Hindi pa yung actual na trial talaga, kahit mga simpleng motions pa lang. Denied na naman ang motion. Denied. Ng kampo ni Duterte. Nako. Yung legal team niya. Yung pinagmamalaking magaling daw na abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Mayroon na, kumpleto na yung kanyang legal team. Di ba? Ano na yun? May nadagdag si Jacob. Ano na? 5 na. Kumpleto na yung 5. Si Attorney Nicholas Kaufman saka yung kanyang associate. Yung kanang kamay niya, si Jacob. Von Shakov. Yun ang mga pinagmamalaking mga experts daw sa international humanitarian law. Pero lahat halos ng simula pa nung unang hearing, hindi hindi na-a-approve. Di ba? Hindi na-aprubahan ang hiling or apela. Ma'am Lucy Vargas TV, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Naimbag na Rabii at idol ko ng Surigao. Ano to? Davao del Sur ba to? Davao del Sur. May galab shoutout sa inyo dyan. O kaya para sa life insurance requirements, sabi ni Sir Kenry. Bukod doon mga kababayan. On 7 March 2025. Ito po kasi mga kababayan sa mga nagsabi nila na illegal daw ang pagka-aresto kay Digong at ito daw ay tawag doon labag sa batas. So pakinggan nyo po. At sa mga DDS dyan na nagsabing makakauwi pa si Digong at magigilit daw ako, lo ninyo, pakinggan ninyo ito. Ito mga kababayan. On 7 March 2025, pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)
3A of the Rome Statute Ah. as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute Pakinggan on niyo 7 ulit, ha? March Ulitin ko. 2025. Mm. Pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Dutet is criminally responsible pursuant to Criminally responsible. Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. Diba? Murder. Pursuant. Responsible. So, ibig sabihin, criminal nga. Kaya nga siya ay guilty sa crimes against humanity. Tapos sasabihin ninyo, diba? Tagalogin mo. Hindi maintindihan ng mga DDS na bobo yan. Hayaan mo sila. Ako pa mag-adjust. Utang ina nilang lahat. A. Murder of at least 19 persons, murder. allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City. Una, 19 ang pinatay niya nung siya pa ay mayor sa Davao sa pamamagitan ng pag-utos niya sa kanyang tinalagang Davao Death Squad. Diyos ko, sabihin niyo makakauwi pa. Kaya nga si Digong no, papikit-pikit na lang eh. Utang ina, kadramahan. Nung nasa Hong Kong, pagsasampalin, pagsisipain daw niya ang ICC. Nung dinala sa ICC, papikit-pikit na ang putang ina, sarap hampasin. Diya? Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, 24 allegedly naman. criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement. Alam mo, sa totoo lang, tama man yun, yung ginawa ni Digong, napapatayin ang mga adik, mga pusher, mga drug pusher, at mga drug user. Ang problema lang kasi, alam nyo yung, halimbawa, ganito, example ko sa inyo ha, para sa maintindihan lang lahat, lalong-lalo ng mga DDS na bobo. Ipaintindi ko sa inyo, maganda yung ginawa ni Digong. Nung siya pa ang mayor, maganda yon. Napatayin kapag kriminal ka, snatcher ka, kawatan ka, adik ka, tama yun. Ang problema lang kasi, parang ganito yan eh. Halimbawa, nagbugbugan kaming dalawa ni Digong. Ngayon, habang binugbog ako ni Digong, lumagapak ako, natumba ako, bumulagta ako. Pumunta yung kapatid ko at bigla siyang sinaksak. Ngayon, nung sinaksak siya ng kapatid ko at namatay siya, yung kapatid ko nakulong. Ganon, alam nyo yung ganon, parang self-defense. Halimbawa, pinagtanggol ako ng kapatid ko kasi nagsuntukan kami ni Digong. Imbis na, halimbawa, naghamok ako, hinamon ko si Digong, siya ang mayor. Hinamon ko siya, patayan tayo kung talagang matapang ka na mayor. Sinuntok ako ni Digong, sinuntok ko siya. At pagkaulit niyang suntok sa akin, bumulagta ako. Dumating kapatid ko, bigla siyang sinaksak. Ngayon, nung sinaksak niya ng kapatid ko si Digong namatay, yung kapatid ko ang nakulong. Na instead, pinagtanggol lang naman ako ng kapatid ko. Diba? Ganon ang kwento nun. Kasi wala sa ating batas, mga kababayan, na papatayin mo porkit adik. Wala sa saligang batas yan na pag nakita mong nagnakaw ng mangga, di ba? Nagnakaw ng mangga, tapos nung nakita mong nagnakaw, barilin mo na at namatay. O instead, na panalo ka kasi ninakawan ka, nakulong ka tuloy. Di ba? May ganyan eh. Mga kababayan, ganun ang kwento kay Digong. Halimbawa, ako, si Digong, pag mamayari ko yung cellphone, kinuha nung lalaki ang cellphone, bigla kong hinampas ng bakal ang ulo, namatay yung nagnakaw ng cellphone ko, instead na ang nagnakaw ang makulong, ako tuloy ang nakulong. Katulad nung road rage. Road rage ba yun? Tawag doon sa Antipolo. Instead na siya ay manalo kasi pinagtulungan siya nung dalawang kagit-gitan niya sa biyahe. Di ba? Kung naalala ninyo?
Kagit-gitan niya sa biyahe, suntukan sila. Pinagtulungan siya nung dalawa. Instead na siya ang magsumbong sa pulis para makulong yung dalawang nanuntok sa kanya, ang ginawa niya, pinagbabaril niya. Namatay. Ngayon, instead na yung makulong yung nanuntok, siya tuloy ang nakulong. Ganyan ang sakit ni Digong. Di ba? Ganon ang problema niya. Buboy. Di ba? Bobo kasi. Yan ba yung sinasabi ninyong magaling na presidente, matalino na piskal? Bobo ang tawag dyan. Di ba? Yun ang totoo, Tita Merlita. Di ba? Bobo si Digong. Yun ang totoo, tanggapin nyo yan. Abogado ka, piskal ka. Alam mo na wala sa batas sa Pilipinas, ang pag nakita mong nag-addict, nagbenta, papatayin, walang ganun. Ang nasa batas ng Pilipinas, hulihin o arestuhin, kasuhan, ikulong. Ang ginawa niya, pinatumba agad. Instead na siya ang tama, kasi pinatay niya ang mga kriminal, ang putang inang presidente ninyo, bugok. Ayun, nakulong. Di ba? Nga. Di ba? Tapos ngayon, maaawa kayo? May sariling batas kasi si Digong. Yan ang masakit sa kanila. Presidente ka lang, pero hindi ka Diyos. Diba? Diyos lang ang may karapatan kumitil ng buhay. Tao ka lang, marunong kang umutot. Diba? Nasaktan, tumae at naihi. Diba? Bugok kasi. Tinatawag na good intention but wrong implementation. Diba? Yun ang totoo. Bakit? Sino bang pinakamagaling na mga abogado diyang nanood sa akin ngayon? Mag-comment kayo kung meron ba sa saligang batas na kapag nakita kang nag-addict, patayin ka diretso. Yeah. Wala akong mali. Live ko to. Walang nag-comment dyan na mali ako. Live ko to. Ako ang tama. Okay nang ina. Walang mali-mali sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Tama yung sinabi ko. Presidente lang siya pero hindi niya pwedeng baguhin ang batas. Walang batas na kapag nakita ka nagnakaw ka ng mangga, barilin diretso at patayin. Kasi instead na ikaw ninakawan ang panalo, ikaw pa yun ngayong makulong. Diba? Yun ang totoo. Saan kayo nakakita? Try nyo, ipanakaw nyo cellphone nyo, tapos patayin nyo yung nagnakaw. Tignan natin kung sinong makulong sa inyo. Yung nagkuha ng cellphone o ikaw pumatay. Yeah. Ang mali lang ni Digong kasi doon, walang mga CCTV, wala man lang video, wala man lang picture yung pinatay nila, diretsong tumba, sabay iwan. Diba? Yan ang totoo. Try nyo, magpanakaw kayo ng ano ninyo dyan. Itali nyo, isang bundle na pera. Isang bundle na pera, iwan mo dyan. Tapos, ipain mo. Ngayon, nakita mo na pinulot ni Tarpulano yung pera mo, bigla mong barilin. Tignan natin kung sinong makulong sa iyong dalawa. Yung namatay ba o ikaw na bumaril? Malamang, ikaw. Diba? Ganon yun. Instead na ikaw yung yamadong-yamado, naging dihado ka bigla. Kasi bogo nga. Yeah? Kung hindi ba naman bobo. Pinairal kasi, presidente ako, piskal ako, mayor ako, wala ka pang narating sa buhay, wag mo akong ganyanin. Di putang ina. Yung mga abogado, yung mga congressman na ginaganyan-ganyan niya sa Congress, anong sinasabi ngayon? Umalaktak pati paa. Yeah? Pati paano mga congressman pumapalakpak. Baka nakalimutan niyo. Si Congresswoman Franz Castro, sinabihan niya, wala kang alam. Si Risa Hontiveros, wala kang alam. May alam ka pala. Ba't ka nakulong? Di pumapalakpak sila ngayon. Kumusta kayo mga DDS? Di ba? Kumusta kayo? Utang ina. Yung idol ninyo, bobo. Yeah? Ay, naku, naging piskal pero bugok. Yeah? Kung hindi ka ba naman bobo kung matalino ka, edi sana di ka makulong. Yeah? Biruin mo, piskal ka, mayor ka, abogado ka, presidente ka na. Tapos wala naman sa saligang batas na pag nakita mong adik, patayin mo diretso. Edi ngayon, instead na yung mga adik na kung pinaghuhuli mo yun, pinakulong mo yun, edi habang buhay sila dyan na life sentence. Edi ngayon, baliktad. Ikaw tuloy yung nakulong. Yeah? Bobo kasi. Puro kayabangan kasi. Di ba? Puro kayabangan. Ayan tuloy, napapala ninyo. Hindi porket presidente kayo, kayo na. Yabang kasing nauuna. Tignan ninyo.
Wala. Tinanggihan ng Korte Suprema ng ICC. Yeah. Ng Korte ng ICC, tinanggihan ng lolo nyo. Eto mga kababayan, wala na. Ito pa, pakinggan ninyo mga kababayan, si dating Carpio, Chief Justice Carpio. Pakinggan ninyo ha, kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Duterte. Si Karen Davila, ENC to ha. Duterte has actually one charge. What are you seeing, Justice Carpio, in terms of the timeline? I think it will be shorter for former President Duterte because he has only one charge, no? And there are many witnesses already, and he has admissions. And these admissions are admissible. I mean, they will be considered by the court. He admitted that he had a death squad, he ordered the killing, and he accepted full legal and moral responsibility. So he's bound by that. So in other words, the best evidence, and some lawyers have said that, is what came out of his own mouth. Yes, that's correct. And all of these are captured on video, and they will all be submitted to the court, and the prosecution will use this in the trial. Ayun. Sa mga nagtatanong mga kababayan, ngayon ito na. Bukod dyan sa sinasabi ko sa inyo patungkol sa binasura o ni-reject ng Korte Suprema, yung apela no ng kampo ni Duterte, bukod sa ni-reject at talo sila sa kanilang apela na kailangan may ID, yung mga biktima no binasura ng ICC at ni-reject ang kanilang request. So dito naman tayo mga kababayan. Ano nga ba ang laman ng mga ebidensya bukod sa 8,500 plus na pages na handwritten evidence at 15 hours video footage, no? Footage